Hi clients, we are here po sa Building O ngayon. Kasama po natin si client natin na nakapag-move in na din. So, ayun. Name and type of unit. Paula Ayuda, 3 bedrooms, 42 square meters. Ilang months na po sila or years na po sila dito sa unit? 1 year and 4 months. Kamusta naman po so far yung experience na dito? Overall, sa totoo, overall, okay naman. Ako hindi ako palalabas. So, wala naman ako talagang complaint dito sa community income. So, did it meet your expectations when the unit is turned over to you? Bare kasi ito, di ba, nung turn over. Oo, kasi kung ano yung tiningnan mo nung nag-viewing ka, yun na yun, di ba? So, oo. So, in a scale of 1 to 10, tita? I would say 9. Were there any water interruption po or brownout na nangyari ever? Brownout? I think meron, pero once lang. Pero ano naman, may generator. Tapos saglit lang din naman. Hindi naman tumagal ng 1 day, hours. Parang mga 5 to 8 hours lang. Hindi naman nagtagal. Water interruption, tita? Ano nangyari na? So far, kahit may sabihin sa ng water interruption, hindi ko naman nararamdaman. Never nakaramdam ng water interruption. Alala mo nung una, sabi sa'yo problema ko, nakikita ko mataas yung tubig. Yeah. Diba? Pero alam mo, okay naman. For the first 3, hindi. For the past, siguro mga 7, 8 months. Alam mo, yung tubig namin, 350 pesos. 350 lang? Oo, tapos after nun, tumaas na siya ng 500. 3 months siyang 500, tapos ngayon 450. Baba naman na yun, no, tita? Weekly kami mag-washing machine. Naglalaba pa kayo niyan? Hindi ang washing machine namin is hindi automatic. Yung typical na washing machine. Oo, tsaka ang lakas namin sa tubig kasi may mga aso kami. Linis lang ng iian ng aso. Ang konsumo na sa water. Tapos, bugas ng pinggan. Diba? Labo-labo. So, nung nag-brown out, ano daw po ang ginawa ng association? Ayun nga, binuksan nila yung generator. Tapos, ayun. Yun sa generator, isang outlet lang gumagamit. Gumagamit dito sa ref. So, kailangan mong mag-extension. Pero, nung nag-brown out, okay naman. Na kahit pa paano. Hindi naman kasi mainit dito. How was your experience with our amenities? Actually, wala pa ako nagagamit. Kasi nakababa naman na ako nung like for example, nung December, nung may pailaw sa park. Ayun, yun, okay naman. Sa'yo yun. Yung outdoor gym, di naman ako nagamit. Yung park, ito, wala naman akong bata na maglalaro, diba? Yung mga aso, nakakapag-ikot sila sa park. Yung clubhouse, di ko pa rin naman nabibisita kasi nga hindi naman ako nababa. Oo. Pero nakikita ko lang. Pero hindi ko pa siya talaga nabibisita. As in, kasi si Shane naman pupunta sa PMO. Hindi kasi talaga ako nagbaba. Lagi lang ako tulog. After work, di ba? So, gising ako mga hapon or paggabi na. Kaya hindi ako masyadong nagbababa. Okay. So by the way, clients, yung unit pala kasi ni ma'am is 3 bedrooms. And itong view nito, facing the amenities yan. So later tignan na lang natin. Isasama ko na lang sa clip. Okay? From the time you move in, nagkaroon na po ba ng bagyo or malakas na ulan? Oo. Pag umuulan, wala naman leak. Siguro depende rin sa pagkakalagay ng aircon. Paano ka papasukan ng wala. Hindi kami pinasukan maski minsan ng leak. May nagreklamo na ba sa'yo na pinasukan ng Wala leak? naman. Ano lang, tanong ko lang. Hindi. Anong type ng klase ng window to? Hindi nga namin namamalayan minsan ng ulan eh. Oo, totoo. Hindi namin napapansin na. Hindi namin naririnig. Unless tumulo sa aircon na sobrang malakas na. Pero minsan, hindi namin namamalayan, umuulan pala.
Kasi lagi din nakasarado ata yun. Oo, hindi kami Kaya, ng bintana. hindi nyo nalalaman kung umaga or gabi. Ay, hindi. Siyempre, makikita mo naman yung sikat ng araw, no? Maaninag mo naman yun sa bintana. Kasi laging naka-close. Kasi, kapala na pag mainit. Pag umuulan, hindi, pag minsan, pag kunwari, umaga, ginagano namin yung cortina. Pero hindi naman siya, makikita mo yung sikat ng araw. Pero yung sa ulan, minsan hindi namin nararamdaman. Oo, minsan ay, umuulan pala. Diba? Unless makita namin sa Grab, sinasabi na, it's raining, tas mahirapan daw siya. Mahirapan yung driver. Na-experience nyo na po ba ang earthquake sa project? Oo, na-experience na. Ilan na, tita? Isa pa lang. Isa pa lang. So, Isa pa how lang. was the experience po? Kamusta? Nung nagka-earthquake, pinababa kami. Morning yun eh. May kumatok dito, tita? Sinabihan kami ng guard na bumaba kami. Isa lang na naging ng earthquake, which is hindi ko naman pina-check sa nasa PMO kasi baka sabi ko, baka fake is eto. Yan lang. Pero sabi ko nga, baka sa pintura lang. Pero after noon, wala naman. Sa tingin ko naman, wala namang mabibiga. Yun lang. Kamusta? Nagkaroon ba kayo ng drill sa baba? Ganyan? Actually, 2 beses na yata nagka-earthquake. Pero yung pangalawang beses, nag-work lang kami. So, parang madaling araw. Yung unang beses, umaga. Nung unang beses na pinababa kami, ayun, pinaano lang kami ng guard sa may park, sa open space. Yung pangalawang beses, hindi na kami bumaba. Saglit lang. Pero yung iba bumaba sila. Pero Ramdam po ba yung shake dito sa... Siguro nung una. Yung una na malakas na pinababa kami. Ramdam namin kasi nagalawan yung mga... kita yung sa chandelier niya dito. Sa lamp. Tapos kita. after, yung second, hindi namin masyadong naramdaman. Although naramdaman ng iba. Nalaman na lang namin na lumindol pala after namin mabasa. Yun. Pero yung first lang. If your friend is looking for a condo and he has 2.9 in cash, will you recommend Urban Decom Ortigas? Oo. Alam mo, price-wise, sobrang mura na nito para sa 3 bedrooms. Actually, dami nga nagsasabi-sabi na ang mura na niya para sa 3 bedrooms. Tapos, magkano ulit ang unit price niya dito? Nakuha namin to 4.3? 4.1? 4.1 yata. 4.1. Tapos nung na-appraise na kami ni Pag-ibig, nag 4.5 na siya. After ilang months lang yun na. Nag-apply ako sa December. Tapos, nag-apply kami ng Pag-ibig June. Tapos na-approve kami August. By August. By August, 4.5 na yung value ng property. Yun. Kasi 4.5 ang na-approve sa akin sa Pag-ibig. 4.1 to. So may spare pa ako na 400 na pwedeng i-loan. Dapat yung sa parking. Ipapasok sa Pag-ibig. Pero hindi ko pa nasikaso. Oo. Alam mo, pag tumawid ka na dyan sa tulay, at nakarating ka na ng konti dun sa may bandang Bridgetown, hindi ka na makakakuha ng 3 bedrooms na nasa ganitong price range. Diba? Nagtanong din naman kami noon bago kami magkuha dito. Diba? Sinabi ko sa'yo, oo, halos triple na yung price, lalo na pag inabot ka na ng show, nasa 18 million na siya, or yung price na ganito, hindi man siya ganito kalaki. 2 bedrooms sa SLPC is magkano? Nasa 30 square meters. Oo, sabi natin. diba? Sa 8? Nasa magkano na? 10? Yun nga. Oo. Price-wise at saka location-wise, napakamura na rin. Oo, good buy siya talaga. Napakamura na nito. Kaya sinasabi ko kay Jeff Boy kung gusto nilang pupunta dito. Kontak. Sayang din naman kasi nga nag-appreciate yung value. Patagal ng patagal. Oo, bilhin mo ilang months nasa 400,000 na. Paano pa kung kumuha kami ng mga nauna-una pa, di ba? So, sabi ko nga sa dito, ano? At saka saglit lang. Bilhin mo kumuha ko sa'yo December. By December April, 2021? Oo. By April, nakalipat na kami dito. Diba? Kasi pre-selling pa to nun eh. Oo. Ang Kaya turnover ng O, supposedly, first quarter ng 2023. Yun. Kaya, dapat 2023? 2022? ay, 2022.
first Pero quarter. April Oo, kayo April nakalipat. kami nakalipat. April 10 to be exact. Tama? In-house financing pa tayo. In-house for 3 months. Tapos in-apply namin sa Sa pag-ibig. pag-ibig. Nag-in-house muna kami. So, how about your agent? Will you recommend Agent Yuhan? Oo naman, di ba binigyan na kita ng client? Kontakin mo lang ng kontakin si Jepoy. Sir Jeff.